Inasahan na ng sakdal sina Senator Bong Revilla, Janet Lim Napoles at iba pang akusado sa mga kasong plunder at graft. Tumangging maghain ng plea o tugon ng senador kaya korte na ang naghain ng not guilty plea para sa kanya. Ibinasura naman ng Sandigan Bayan ang musyon ng Ombudsman na amyendahan ang mga impormasyon sa kaso laban kina Revilla. May report si Maki Pulido. Nakangiting dumating sa Sandigan Bayan si Senador Bong Revilla para sa arraignment sa mga kasong plunder at graft. Pero ang tinuturong mastermind ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles na natiling mailap sa media, naka-shades, jacket at bulletproof vest si Napoles nang ihatid sa korte. Sa loob, hindi nagpansinan ng dalawa habang nakaupo sa magkabilang dulo. At kahit tila ganadong makipagkwentuhan ng senador sa mga tao sa paligid, ni minsan hindi niya nilingon si Napoles. Tumangging maghain ng plea si Revilla para sa kasong plunder, kaya korte na ang naghain ng not guilty plea para sa kanya. Si Napoles naman at kapwa-akusadong si Attorney Richard Cambe na staff sa Senado ni Revilla, parehong naghain ng not guilty plea. Hindi rin naghain ng plea si Revilla para naman sa kasong graft and corruption. Sina Napoles at Cambe na kapwa-akusado rin sa graft, inulit lang ang kanilang not guilty plea. Bukod sa kanila, binasahan din ng sakdal ang 13 co-accused sa graft. Ang iba sa mga akusado, nagtatago pa o di kaya'y may nakabinbin pang musyon sa korte. 16 counts ng graft ang kinakaharap ni Revilla at kanyang mga kapwa-akusado. Kaya umabot ng mahigit 1 oras ang pagbasa ng sakdal dahil isa-isa itong binasa at isa-isa ring naghain ng plea ang mga akusado. Sa July 10, sisimulang dinggin ang petition for bail ni Revilla. Basta't mananatili tayong matatag at hindi patitinag. Mahal ko kayo mga Pilipino. Mabuhay kayo. Mahal ka namin, Senador! Natuloy man ang arraignment, tila nakapuntos naman ang mga akusado. Binasura kasi ng Sandigan Bayan 1st Division ang musyon ng Ombudsman na amyendahan ang impormasyong isinampa laban sa mga akusado. Sa amended information, si Revilla ang lumalabas na nakipagsabwatan para magkamal ng kaban ng bayan at si Napoles tumulong lamang sa kanya. Ginamit din umano ni Revilla ang kanyang posisyon para i-pressure ang mga implementing agency para mapunta ang kanyang PDAF sa mga NGO ni Napoles. Ayon kay Father Ranhilio Aquino, isang eksperto sa batas, malaki ang kaibahan ng amended information na gusto sanang ihabol ng Ombudsman sa nauna nitong inihain. Gustong palabasin na talagang mga senador ang silang nasa sentro ng mga krimen. Okay, if that is their purpose, talagang mag-iisip ang mga mamamayan na binabago nila ang information sa kagustuhan nilang madiin ang mga senador. Bagamat pinahihintulutan naman daw ang pag-amyenda ng impormasyon, pwede raw mapagdudahan ang motibo nito. You cannot present na maiisip ng tao yan. Bakit aamyendahan ngayon? Hindi niyo ba pinag-isipan yan na mabuti? Tanong tuloy ng kampo ni Revilla, bakit daw ito gustong baguhin ngayon ng Ombudsman? It involved a theory of the case, change in the theory of the case. In the original, they were saying ang mastermind si Ginang Napoles. Dito ang mastermind na si Senator Bong Revilla. Tumangging magbigay ng pahayag ang Ombudsman pero sa isang memorandum na inilabas ng prosecution panel, kinailangan daw ang amendment para mabawasan o mapigilan ang mga pagtutol ng mga akusado na maaari raw makapagpabagal sa mga pagdinig. Maki Pulido, GMA News.